Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Lumipas ang ilang buwan. Naging matibay akong ina para kay Angelo. Gamit ang aking naipon, nagpatanim ako ng mga bulaklak sa lupain ng mga merkado. Lupang nakapangalan kay Mario. Pinaganda at minahal ko ito, katulad ng pagmamahal ko kay Mario. Ang mga bulaklak na iyon ay siyang kinukunan namin para sa shop namin ni Josie. Naging partnership kaming dalawa. Mga bigati na ang aming mga customers. At hindi lamang bulaklak ang aming negosyo. Lahat ng mga natural na pwedeng pagkakakitaan ay aming sinusubukan. Tulad ng perlas na bracelet at necklace. Nililok na bracelet, yari sa matibay na kahoy, at pwede rin itong i-customize. Saan na yung suplado kong inaanak? Tanong ni Josie pagkatapos niyang asikasuhin ang isang van ng bulaklak na in-order sa amin. Hindi pa ako nakasasagot nang may pumarada ng Mercedes-Benz sa harap ng aming malawak na shop. Napataas na lang ang kilay ni Josie nang bumaba doon si Zeki at bitbit ang anak ko na 6 na buwan pa lamang. Dinig na dinig namin ang hagik-hik ng bata. Napapangisi naman si Zeki na bitbit ang kung ano man ang laruan para kay Angelo. Mukha rin silang mag-ama, no? Siniko ako ni Josie. Magkamukha si Mario at Zeki eh. Bulong ko rito. He's so heavy. Reklamo ni Zeki at nilapag ang anak ko sa crib. Nandito na kami sa sofa ng bahay na tinitirhan namin ni Josie. Bale, yung gilid nito ay apartment na tinitirhan ko noon. Nakaka-afford na ako ng murang kondo pero hindi na ako hinayaan ni Josie na umalis. Napamahal na rin sa kanya na sobra yung anak ko. Sa kanila, lalo na kay Zeki. Kumusta na yung balita, Zeki? Araw-araw ko nagtatanong pero mukhang ilang ito sa aking mga tanong. I'm still working on it, Karen. Seryosong sabi nito habang pinipisil ang pisngi ng anak ko na nasa crib na. Wala pa rin nakakita? Nanghihinang tanong ko. Wala pa. Huminga ko ng malalim. Naluluha ang mga mata. Napansin iyon ni Zeki kaya mabilis itong hinapit ang aking pisngi at pinunasan ang aking duha. Ginagawa ko ang lahat. Babalik si kuya. Babalik siya, Karen. Bulong nito at hinalikan ang aking noo. Sana nga, Zeki. Hirap na ako. Binaon nito ang aking ulo sa kanyang dibdib. Tulad ng dati, sa dibdib ako nito umiiyak. Nang maghapon ay pumunta na ako sa mall para bumili ng mga personal na gamit ng anak ko. May sariling kita na ako kaya nakakabili na ako ng gatas at diapers nito. Iniwan ko ito kay Josie dahil marami akong bibilhin. Hinila ko ang cart nang biglang may makabanggaan akong babae. Sorry. Hinging tawad ko dito. Karen? Emmy? Dinamba ko ito ng yakap. Kay tagal kitang hinanap. Bumalik-balik talaga ako dito sa Maynila para makita ka. Hindi kasi nahingi yung address mo last time. Nakakahiya naman sa'yo. Maraming salamat. Pala dun sa tulong mo. Sabihin mo lang kung paano ako makakabawi. Gumuso ito tila nag-iisip. Malapit na kasi yung kasal namin ng fiancé ko. Ikaw lang kasi yung nakakagaanan ko ng loob. Mapili ako sa mga friends ko. Basta, magaan yung loob ko sa'yo. At ang ganda mo. Para kang Barbie. Awkward akong ngumiti. Talkative siya at mukhang happy-go-lucky. Kasi may flower shop kami ng kaibigan ko. Kung gusto mo ng bulaklak bilang pasasalamat ko. Oh God, timing. Nandito ako kasi kasal ko bukas. Hinanap talaga kita. Iimbitahan sana kita pero gusto ko rin ng mga flowers. Pwede ba akong magpa-schedule sa'yo bukas? Flowers for my wedding? Please? Sana dumating ka. May binigay ito sa aking calling card. May address na ako dyan at number. Magbabayad ako ng doble para sa shop mo. Basta dumating ka. Ngumiti ako sa kanya. Of course, malaking opportunity rin ito sa amin ng kaibigan ko. Uuwi ka na ba? Sabay na tayo. Hindi kasi ako pwedeng gabihin kasi magbabangka pa papuntang isla. Hindi na. Magtatagal kasi ako. Tsaka asahan mo ako bukas. Niyakap ako nito at mahigpit na nagpaalam na. Natulala ako bigla sa bilis ng pangyayari. Nakita ko lang naman ang babaeng tumulong sa akin ng muntik na akong manganak sa simbahan. Pinalita ko kay Josie pagdating ko sa bahay at kahit siya ay natuwa. Mukhang sisikat na talaga itong shop natin.
Kailangan nating magdala ng bongga at magagandang bulaklak bukas. Binihisan ko ang anak ko at nilagay sa higaan katabi ko. Oo nga, huminga ng malalim si Josie nang mapansin ang aking pagiging matamlay. Sad ka na naman ulit, Barbie girl. Mapait akong ngumiti at napatingin kay Angelo na humahagik-hik habang nilalaro yung daliri. Nahihirapan na kasi ako, Josie. Pumalatak ito. Tinabihan nito ako at hinagod ang aking likod. Karen, ginagawa ko rin ang lahat para huwag ka na lang maging malungkot. Alam kong mahirap yan, lalo na't may anak kayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik rin sa'yo si Mario. Pero paano kung, stop, good vibes lang tayo. Huwag nega, may rampa pa tayo bukas, hindi ba? Tumango ako at pinunasan ang luha. Naramdaman kong babalik si Mario. Hindi ako susuko dahil babalik siya. Babalik si Mario. Nakatulugan ko na ang pagtatatak sa isipan ko na babalik siya. Hindi ko hinayaang maapektuhan ang aking pag-aalala. Ang pag-aalaga ko kay Angelo. Maaga pa lang handa na kami ni Josie. I wore a white fitted dress at silver na sandals. Josie, napadeliver na ba ng maaga mga bulaklak sa puting isla? Inaayos ko ang aking hikaw. Oo, napadeliver na. Ando na rin ang mga magde-design doon at pinadagdagan ko ng ibang kulay ng flowers para maganda. Hindi boring. Check mo na lang mamaya pagdating natin kung okay na sa panlasa mo yung gawa nila doon. Tumango ako at hinabili ng mga dapat gawin na magbabantay kay Angelo na si Yaya Gina. Do I look fine, Josie? More than fine, Karen. Kumindat ito sa akin bago kami pumasok sa van na maghahatid sa amin papuntang sakayin ng bangka. Ilang minuto ang bangka papunta doon. Tanong ni Josie sa akin. I think 15 minutes. Hindi masyadong kalayuan. Sasakay pa tayo sa van ulit na naghihintay na doon papuntang resort nila. Hi, sana maayos ang bulaklak natin at hindi nagkandahulog sa dagat. Napapailing ako sa mga palatak ni Josie. Malaki naman ang bangka at 3 bangka ang ginamit para matawid ang mga bulaklak na kakailanganin. 2 oras ang biyahe namin papuntang sakay ng bangka. 15 minutes naman sa bangka bago kami dumaong ng isla. Naglalakihang kakahuyan ang aming unang nakita at ang palikulikong daan nito. Sa gilid ng daan ay ang kumikinang na karagatan. Ang ganda nga dito, Karen. Singhap ni Josie na makalabas kami ng van. Nagkausap kami kagabi ni Emmy sa cellphone bago ako nakatulog. Handa na raw ang aming kwarto doon. Sa buluwagan pa lang ng resort ay may sumalubong na sa akin. Good morning. You must be Miss Karen. Tumango ako. Ah yes. Ang mga tauhan na po ang bahala sa mga gamit nyo na ilalagay sa rooms nyo po. Igaguide ko na po kayo papunta sa dagat. Nagsisimula na po ang kasal. God, sorry, we're late. Pahinging tawad ko dito. Sumama kami ni Josie at ginaya kami ng receptionist sa dagat. So, it's a beach wedding. Kinakabahan ako habang tinitingnan ng mga bulaklak na hinanda ng aming mga designers. They are good. Komento ko. Maraming tao sa kasal at halos hindi kami kita ni Josie. Natatabunan kami na nagtatangkarang mga lalaki sa likod. May pulang carpet na nakalatag sa gitna kung saan dinaanan rin ang aking mata. Hila-hila ni Josie ang aking kamay habang nagsisiksikan kami para makapanood ng kasal na kanina pa pala nag-uumpisa. Rinig na rinig ko ang vows ng lalaki. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Kahit si Josie ay natigilan at nakaawang ang mata na hinawi ang mga bisita at pilit kami sumisiksik para makapunta sa unahan. Bawat bigkas nito ng pagmamahal at pangako ay napupunit ang aking puso. I will always love you, baby, till death do us part. Nasapo ko ang bibig at bumuhos ang aking luha. Nanginginig ang aking buong katawan. Gusto ko nang masasandalan dahil nawawalan ako ng lakas. Emmy Silverio, my one and only. Halos hindi ko na marinig ang sunod na sinabi nito dahil nakatuon ang aking mata sa kamay nitong unti-unting pinapasok ang singsing sa daliri ni Emmy. Gusto kong pigilan sila at yakaping mahigpit si Mario. Bakit? Bakit ganito? Kasal kami. Bakit? Halos himatayin na ako at handa na sumigaw ng itigil ang kasal. Sigaw ni Josie at pumagit na sa pulang carpet. Nagsilingunan ng mga bisita sa kanya at nagbulong-bulungan. Nanlaki ang aking mata at bumuhos ang luha na makita si Mario na nakakunot ang noo habang tinitignan si Josie. Hindi ko alintana ang mga taong nagbubulong-bulungan.
Tanging na kay Mario lamang ang aking tingin. Hinding-hindi ako nagkakamali dahil sa tibok ng aking puso at bugso nito, alam na si Mario itong lalaking nasa aking harapan at handang magpakasal sa iba. Halos man lumo ako. Tinuro ako ni Josie. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Isang bagay lang ang nagpapigil sa akin, kundi ang estranghero nitong mga tingin. Oh, Josie awkwardly laughed. Tila na po na ang bulong-bulungan. I'm not the legal wife. Tinuro ako nito. Siya si Karen, at ang lalaking ikakasal ngayon ay asawa niya, si Mario. Anong kagaguhan to? Hindi kayo anal, pwede kitang kasuhan ng kalandian. Gumuhit ang noo ni Mario at napatingin sa akin. Lumundag ang puso ko na magtama ang aming tingin. Napalunok ako nang lapitan ako ni Emmy. Namumula ang mata nito. Karen, ano to? Bakit? Magpapaliwanag ako. You ruin our wedding. Excuse me? Anong ruin? Sino kaya ang nakaruin sa inyo? Mataray na sagot ni Josie. Tinapunan naman siya ng masamang tingin ni Emmy. Bakit? Sino ka ba? Ako? Halos mapapikit na lang ako. Huwag si Josie, please. Ako lang naman ang may-ari ng mga bulaklak dito sa makasalanang kasal nyo. At wag na wag mo akong tatarayan. Hindi mo pabayad ang mga bulaklak na to. Oh God. Emmy face turned pale. Gusto nitong manakit. I will pay it. Wag na. Kung galing naman sa Josie, tama na. Saway ko sa kanila. Ang tingin ko ay na kay Mario na patuloy na nakatingin din sa amin. Kasama nito ang isang lalaking may edad na at babae. Sa tingin ko ay may mga magulang ito ni Emmy. Mommy, umangkla ang kamay ni Emmy sa babae. Sa ina nito, tila humihingi ng tulong. Hindi ko mawari ang mga tingin sa akin ng mga magulang niya. Malalim at maraming kahulugan. Hindi ko alam ang buong istorya at kung bakit tayo tumutol sa kasal. Let us talk about this inside our house. Seryoso ang sabi ng papa ni Emmy na matama na nakatingin sa akin. Hindi ko na tiningnan nang lumapit si Mario kay Emmy. Naghihintay ako sa kanyang mga yakap at haplos, pero iba ang kanyang nilapitan. Napupunit ang puso ko kung bakit siya nagkakaganito. May nagawa ba akong mali? What's wrong with him? Pigilan mo ako, Karen. Nababisit na ako sa Mario na yan. Hindi niya ako madadala sa kagapuhan at kakisigan niya. Naiinis pa rin ako. Himutok ni Josie habang sumusunod kami sa kanila ni Emmy. May sinabi ang MC sa mic para sa mga bisita na naiwan doon. Nasa hapagkainan kami. Namamawis ang aking magkadaop na palad. Hindi ko kaya ang madilim at mabigat na tingin ni Mario. Mahinang kumakain si Emmy habang ang mga magulang nito ay hindi maalis ang tingin sa akin. Mas lalo tuloy akong kinakabahan. I'm sorry po sa nagawa ko ha. Pilit kong iniisip ang mga dapat kong sabihin. Uminit ang aking mata at anumang oras, pubuhos na naman ang aking mga luha. Pinakita ko ang aking daliri. I am married with Mario, bago siya maaksidente. Kumuyom ang panga ni Mario nang tapunan ko siya ng tingin. No! Iyak ni Emmy at kumapit sa braso ni Mario. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung bakit ganito, Mario. Our baby is 6 months old. Oh God! Nasapo ni Emmy ang bibig. Tila nagsisisi at nalulungkot. Paano kung hindi ako inimbitahan ni Emmy? Ibig sabihin matutuloy ang kasal nila na hindi ko alam. Iha, dito na naninirahan sa amin si Willie. Ang tinawag mo Mario. Nakita namin siya sa karagatan. Dito lamang hindi kalayuan sa amin. Pahayag ng papa ni Emmy. Tumangutango ako. Yes po. Nag-crash po ang eroplanong sinasakyan niya noon. Uminom ng tubig ang papa ni Emmy. Meron siyang amnesia, iha. 2 buwan siyang nakoma at si Emmy ang nag-alaga sa kanya. Umawang ang labi ko sa mga nalaman. Napatingin ako kay Mario na mabibigat ang tingin sa akin. Hindi na alintana si Emmy na umiiyak sa gilid niya. Patawad po sa inyo, pero iuuwi ko po si Mario. No, hindi. Emmy, stop it. I told you before. Pigil ng papa nito. No, papakasalan ako ni Willie, papa. Pinikot mo lang siya, Emmy. Stop being stubborn. Let's talk. Natahimik kami sa biglang pagsasalita ni Mario. Tila walang pakialam sa mga narinig. Nasa akin lang ang titig. Tumango ako na magsimula itong tumayo at umalis. In-excuse ko ang sarili sa mga naiwan sa hapagkainan. Narinig ko ang iyak ni Emmy pero pinaglaban ko kung ano ang akin. Tinungo nitong isang kwarto at binuksan. He left it open.
He's waiting for me to get inside. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok. Nagsisimula na bumalik lahat ng emosyon. Gusto ko siyang yakapin. Dahil wala ako sa mga panahong nakoma siya. Hindi ko siya naalagaan sa kanyang amnesia. Niluwagan nito ang korbata at hinagis ang polo. What's your name? Malamig na tanong nito. Humilig siya sa mesa at humalukip-kip. Karen. And you're my wife? Tumango ako. Desperada. Oo. Pumikit ito at tumingala. Halatang sumasakit ang ulo nito. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko. Tumango ito. My head is aching a lot of times. Alam mo may amnesia ka ngayon? Yes, sagot nito. I am your wife and our son. Angelo is waiting for us. Iintindihin ko yung mga nangyari kanina. Hindi kita susumbatan basta umuwi ka lang. Umiling ito. Nanatiling seryoso at humakbang ng ilang beses papunta sa akin. How can you make me believe that you're my wife? That ring? Turo nito sa aking singsing. Nakakulong na ako sa kanyang mga bisig. Nakalapat ng aking likod sa dingding. Ilang dangkal na lang ang layo namin dalawa. Napalunok ako ng ilang beses nang maamoy ulit ang nakakaadik na amoy ng labi niya. Magkamukha kayo ng kapatid mo, Mario. His name is Zeki. You're a Mercado. I don't believe it. Totoo. Tumango ito. What's more? We have a son. I still can't remember anything. Anas nito. Dumapo na ang aking kamay sa dibdib niya. Kung hindi niya maaalala kahit anong sabihin ko, pues ipapadama ko. Hinila ko ang manggas ng polo niya para maabot ang kanyang labi. Hindi ito nag-atubiling ilapat ang aming mga labing nakaawang. In fact, umurong ang ulo ko sa pag-atake ng kanyang agresibong halik. Halos makagat niya ang aking labi. Naghahalo-halo ng aking emosyon. Bumalik ang aking pakiramdam noon nang una ko siyang makausap sa mansyon. Ganito siya kalamig at ganito siya sa mga babae. Ang halik nitong marahas ay unti-unting naging malamyos. Hinayaan ko siya sa ganoong katagal. Ang gusto niyang halik. Gusto kong ipadama sa kanya na ako ito, ang babaeng kanyang minahal at pinakasalan. Wala akong isusumbat dahil wala siyang kasalanan. Hindi ko alam ang kwento nila kung bakit humantong sa kasalanan silang dalawa. Hinalugad ng aking labi ang bawat sulok ng kanyang labi. Kinagat at sinipsip niya ang aking labi. Halik na aking nakasanayan. Hindi ko na namalaya na nakaupo na ako sa mesa at nasa gitna ng aking hita. Nakatayo si Mario. We're kissing and moaning when we heard the door open. Karen, ba't ang tagal? Lumaki ang mata ni Josie at pumalatak. Akala ko nag-aaway na kayo ng husto ni Mario dahil ang tagal nyo eh. Ibang pag-aaway nga naman pala. Labi sa labi. Naitulak ko si Mario bigla na ayaw pang pakawalan ng aking mga labi. Damn, narinig kong bulong nito. Namumula ako nang lumabas kami sa kwartong iyon at magkaharap kami ngayon sa salas. My daughter can take this. Ayaw nang lumabas ng kwarto, Willie. Sabi ng mama ni Emmy. Maybe I should go back in my villa, tita. Villa? So hindi sila dito natutulog. Ikaw ang bahala, Willie. Please talk to my daughter. I will, tita. Ano na pala ang plano mo? Plano nyo, Willie? Tanong ng papa ni Emmy. Karen and I have talked a lot of things. Malalim at paos na sabi nito. Napalunok na lang ako nang tumingin ako sa kanyang labi. Damn, Mario, you don't know how much I miss that lips. So Karen, will you stay here? Tumango ako sa tanong ni Josie. Yes, babalik rin ako sa Maynila. Okay, ako nang bahala kay Angelo. Hinatid ko muna si Josie sa labas ng resort kung nasaan ang mga van na naghihintay. Pasuyo na lang ako kay Angelo, Josie. Kailangan ko lang ayusin to. Naiintindihan ko, Karen. Tawagan mo ako at i-text ha. Oo, salamat. Hindi pwedeng magtagal dito si Josie dahil wala mag-aasikaso ng shop. Kung walang ganitong kaganapan, ako na sana ang pauwi ngayon sa nayon. Tiningnan ko ang van na papalayo. Karen, pwede ba kitang matanong iha? Biglang may nagsalita sa aking likuran at nakita ko ang mama ni Emmy. Yes po. She's so beautiful lalo na sa malapitan. Saan mo nakuha ang nunal mo sa likod? Tanong nito na ikinakunot ng noo ko. Since birth po, tita. Call me Mami Cora. Po? Call me Mami Cora. Ulit nito. Sige po, Mami Cora. Alam mo bang pamilyar sa akin ang nunal mo sa likod, iha? Po? Dumagondong ang aking puso na makita ko ang pamumula ng mata nito.
Mga matang napupuno ng salitang naikubli at gustong pakawalan. Ganitong-ganito ang nunal ng anak kong nawala sa gubat noon, iha. Ano nga ba ang misteryo at hiwaga na kapaloob sa pagtatagpong ito ni Cora at ni Karen? Ano nga ba naghihintay sa pagmamahalan ni na Mario at Karen sa pagkakataong ito na muli na nilang natagpuan ang isa't isa? Yan ang ating pakaabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.